Hi guys! It's me again. In this video, I want to share with you kung paano ka makakuha ng green card as a K1 visa or fiancé visa non-immigrant na katulad ko na nandito sa United States of America. And magbibigay din ako sa inyo ng mga tips and ideas na makakatulong sa inyo sa pag-apply nyo sa adjustment of status. Without further ado, let's get started. November 5, 2023, I came here as a K1 visa non-immigrant or fiancé visa. As a K1 visa non-immigrant, you need to get married here to your fiancé within 90 days. On December 29, 2023, nung kinasal kami nung fiancé ko dito sa United States. After marriage, next step you should do is to apply for adjustment of status para maging lawfully permanent resident ka na dito sa United States. I apply for my adjustment status 3 weeks after ng kasal namin ng fiancé ko. We submit all the documents and forms on January 22, 2024, and it takes 1 to 2 weeks before namin to na-submit sa USCIS. Kasi kailangan mo na double check lahat kung wala ka bang nakalimutan na i-fill out dun sa form or wala ba kayong nakalimutan na documents na kailangan palang i-submit. Kaya, ayun, tumagal siya ng 1 to 2 weeks for us na i-submit yung mga documents and forms namin. Lahat naman nung hihingiin sa inyo na mga documents, for sure, meron na kayo nun kasi yun din yung mga documents na pinrovide natin nung nag-apply tayo ng fiancé visa. Except na lang yung marriage certificate nyo. First form is the Form I-485, Application to Register Permanent Residence or Adjust Status. Ito yung form para makakuha ka ng green card at maging ganap ka na permanent resident dito sa United States. Next form is the Form I-765, Application for Employment Authorization. Ito yung form para makakuha ka ng EAD card na kakailanganin mo i-submit sa employer mo sa job na applyan mo dito sa United States. Next form is Form I-864, Affidavit of Support. Ito naman yung form na titingnan ng USCIS if your petitioning sponsor or spouse is qualified or na-meet niya yung 125% income niya. The next form is the Form I-131, Application for Travel Document. You need this form if you are planning to go outside the United States 1 year or longer as a green card holder, or 2 years or longer if you are US citizen. And this form, based on my research, is valid for 1 year. Correct me if I'm wrong if this form is hindi pala valid ng 1 year. Kasi based lang yun sa research ko. So, please comment down below para alam ko din kung tama bang 1 year lang. So, 4 months before ma-approve yung green card ko. And, yung iba daw is mabot daw ng 3 months, approve na 6 months, may 7 months, may mabot din daw na 1 year. At siguro yung processing time is depende sa mga documents na pinasa mo sa USCIS. And now, these are the tips and ideas na i-share ko sa inyo para maging smooth yung pag-apply nyo ng adjustment of status. Number 1 tips is that create your USCIS account
before nyo isubmit yung mga forms and documents nyo. Kasi natatandaan ko na may ilalagay ka dun na online account number, parang ganun, online account number mo dun sa form para ma-update ka kaagad ma-update ka through dun sa online account mo ng USCIS kung ano na ba yung status ng case mo. Bago man nila ipadala yung form na ipapadala nila sa'yo through mail, makikita mo na yan dun sa account mo sa USCIS. Number 2 is always check yung mail if dumating na ba. Kung dumating na ba dun sa mail nyo yung documents na na-update dun sa online account mo. 3, yung iba daw, after 1 week, dumarating na daw yung notice nila for biometric schedule appointment. Yung sa akin, dumating siya after 2 weeks. Tapos sa biometric notice sa biometric appointment schedule niyo, basahin niyo dun maigi kung gaano kayo kaaga na dapat nandun na kayo kung saan place yung biometric nyo. Sobrang bilis lang ng biometric. Tapos yung sa biometric, yung gagawin lang nila sa'yo is kukunin lang nila yung fingerprint mo ng dalawang kamay mo, fingerprint. And then, pipicturean ka nila. Tapos yung picture, yung pipicture sa'yo doon, yun na yung magiging picture mo sa EAD card mo and then sa green card mo. And isa ring tip sa inyo is apply adjust of status as soon as early as you can. Like, kahit basta meron na kayong marriage certificate, pwede na kayong mag-apply ng adjust of status. Kasi mas maaga, mas maganda kasi mas maaga rin yung dating sa inyo ng green card nyo tsaka yung authorization of employment, yung EAD card na kakailanganin mo para makapag-work ka dito sa United States. Next, palagi mong babasahin maigi yung mga instructions sa forms para hindi ka magkakamali. And if ever na maka-receive ka ng RFE or request for evidence, katulad ko, naka-receive kami ng ganon, okay lang yon. As long as na mag-response kayo agad dun sa date na no deadline. Kasi if hindi nyo na-submit yung form na kailangan or yung documents na kailangan nung USCIS na before doon sa date na binigay sa inyo, pwedeng ma-deny yung case nyo. Kaya, dapat mag-response kayo agad doon. So then, maganda rin to na lalo na kung wala kang idea kung ano ba yung mga documents or mga forms na kailangan mo para sa adjustment of status mo. Tapos nagtatanong ka lang. Dapat, kahit na nagtatanong ka or nanonood ka sa mga ganito sa YouTube, sa social media kung paano mag-apply or kung ano yung mga kailangan mong documents, dapat ikaw din sa sarili mo, nire-research mo din yung mga forms, kung ano yung mga ibig sabihin nun, kung kailangan mo ba yung form na yun. Kasi ganun yung ginawa ko. Ako din, wala rin akong ka-idea nung una kung ano ba yung mga forms na kailangan ko para sa pag-apply ko ng adjustment of status. Syempre may mga friends din ako na katulad ko na K1 visa din na pumunta dito sa US na pagtanungan ko din. Pero kahit nagtanong ako sa kanila, ginawa ko pa rin yung part ko na sinearch ko yung mga
form na yon kung anong ibig sabihin ba nun, kung saan ko ba 'to kakailanganin yung form na 'to. Dapat ikaw din mismo mag-initiate ka na alamin yon para hindi dumating yung time na pagsisihan mo, ma-realize mo na, "Ay, documents pala na 'to, hindi ko pala 'to kailangan. Ba't ko pa 'to binayaran?" Yung gano'n. Alam mo yun, gumastos ka tapos 'di mo naman pala magagamit. Katulad na lang yung Form I-131. Yung Form I-131 kasi based sa yun nga, sa pagse-search ko nga sa Google, kailangan mo pala 'tong form na 'to, application for travel document. If may plano ka na mag-stay dun sa home country mo or sa ibang country na 1 year or longer kapagka green card holder ka daw. At kapagka US citizen ka naman na, if may plan ka daw na pumunta sa ibang country ng 2 years or longer, gano'n. Eh, wala naman akong plano plano na ano, ta's nalaman ko pa na valid lang siya for one year. Ewan ko kung 1 year talaga yung validity nun. If ano, if alam mo kung ano yung validity nun ng form na yon, na Form I-131, please comment down below para malaman ko din kung mali ako o hindi. Ayun. Tapos, yung fee pala ng form na yun is $630. Malaki na rin yun, di ba? Sayang din. Tapos di mo magagamit. Wala. Buti na lang talaga. No, nag-search din ako ng sarili ko. Kaya nalaman ko siya. Na ganun pala yun. Pero correct me if I'm wrong. Kasi medyo confused din ako kung kasama din ba siya dun sa Form I-485, application to register permanent resident or adjust status na payment fee. Pero feeling ko hindi siya kasama. Hindi siya kasama dun sa payment na yun. Separate siya kapag kinuha mo yung form na yun ng Form I-131. Kaya ayun, di ko siya sinama sa documents na in-apply ko. Ang in-apply ko lang is yung tatlo, yung Form I-485, Form I-765, and yung Form I-864. Yun lang yung mga alam ko na kakailanganin ko. Tapos, after ng biometrics mo, wait mo lang yung next update dun sa online account mo sa USCIS. If hindi mo na kailangan ng interview, katulad ko, hindi na ako in-schedule for interview. Next step na doon is yung decision na yun ng case mo. If legit naman yung marriage nyo and nagpakasal kayo within 90 days dito sa United States, for sure naman talaga ma-approve yung application mo. Sana may natutunan kayo dito sa video ko, and kung plan mo palang mag-apply ng adjustment of status, good luck and God bless sa'yo. If you like this video, don't forget to like and share this video, and thank you for watching. Bye!